Hindi ito tipikal na kwento ng unos. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag pagkatapos ng bagyo. Samahan niyo akong isiwalat ang mga kwento ni Juan mahigit 100 araw matapos ang paghagupit ng bagyong Yolanda. One day before ng bagyo, bali Wednesday, hindi namin pinansin yung nasa news na may paparating na super typhoon, nagiinuman pa kami hanggang sa midnight. Bago po yung Yolanda, talagang maaliwalas po, maano talaga yung panahon. Sa una, hindi ko feel yung takot kasi hangin, ulan, normal as kahit bagyo naman. Pero nung nakita ko na yung kapitbahay namin, wala na silang walls, as in parang nasira na yung bahay nila, doon na ako nagpanik kaya. Takbuhan na sa loob. Wala nang lalabas na parang nagpuputukan na sa labas. Yung pala malakas na hangin. Yung parang may tunog yung hangin, sa tunog pa lang ng hangin, matatakot na kayo. Akala namin tataas pa kaya nang umabot na yung tubig sa second floor, nang lumevel na hanggang sa nag-waistline na, pumunta na kami sa rooftop kay baka kami maanod. Well, even the national government and even the local government, we were not prepared because we were told that there will be a storm surge of 7 meters high, but kung ano yung velocity o yung lakas ng storm surge na yan, hindi yan na-explain sa tao. Tapos kami, hanggang pamilya ko, papunta kaming airport sana. Kaso lang hindi kami maabot. Natrap kami sa doon sa gitna ng daan. Malalaking alon eh. Yun na, naghiwa-hiwalay na kami. Pero yung tatlo, 2 kong anak at saka asawa, hanggang ngayon hindi pa nakita eh. Lalaki syempre ang pag-iwan. Kasi nilalamayan si mama nung mangyari ang bagyo. Kaya syempre bilang isang anak, hindi mo naman kayang basta-basta iwan yung ina mo doon na alam mo may paparating na bagyo. Syempre mama namin yun. Mula pagkabata namin, siya lang ang isang na bumuhay sa amin kasi iniwan kami ng papa namin. Kaya hindi naman kaya namin iwan siya ng basta-basta. All these years, inalan niyang buhay niya para sa aming mga anak niya. Tapos kami, parang iniwan na namin siya basta-basta. Pero syempre masakit, pero may choice pa ba kami? Yung ginawa ko sa anak ko, kasi naman ako na marunong ako lumangoy, nakapulot ako ng tali, tinali ko sa niya, sa katawan, tapos inano ko sa kamay ko. Pag in case na malaglag kami, hindi ko siya kaagad mabibitawan. Nung hindi pa siya nakakita ng mga dugo, parang lang, nagtatanong kung anong nangyayari. Sabi lang namin para hindi siya ma-trauma. Naliligo lang kami sa ulan, ganyan. Tapos tinatanong niya, mamamatay na ba tayo? Hindi, naglalaro lang tayo. Yung asawa ko, naiwan pa sa bahay. Parang nanano na nga rin ako, sabi ko, ano ba itong buhay ko? Paano na yung asawa ko? Ang lakas na ng hangin. Kaya nung kinahapunan, hindi na masyadong hangin. Yung mga manugang ko, punta niyo sa bahay. Pagbalik ako, kumusta doon? Wala na nanay. Yung tuko na lang naiwan ng bahay mo. Saan si tatay mo? Ewan din namin nakita. Siyempre kahit sabing matapang ka, pag ganung kalamidad, matatakot ka rin eh. Wala ka nang aasahang iba kundi ang Diyos lang, kundi sarili nyo. Ano bang kasalanan ko? Hindi naman ako nakakalimot sa kanya. Yun ang inaano ko sa. Pero sige lang, magsubok siguro ko sa akin. Pagkatapos ng bagyo, walang tulong. After 5 days pa yon sa
Sa ano nga eh, yung kapitbahay namin, si Ate Rowena, kumain siya ng feeds. Kumain talaga siya ng feeds. Pagkatapos nun, may pumunta nga ang taga DSWD, nung parang nag-e-interview sila. Pagka-interview nila, nung sinabi niyang kumain kami ng feeds, pinagalitan pa siya ng barangay captain namin kasi raw nakakahiya. Sa akin lang, ba't mahihiya? Walang pagkain, 5 araw na yun. Namatay pa yung anak niya. Yung mga tao parang wala sa sarili, nano pa sila, mga trauma. May mga iba, may mga sugatan. Yung iba naman binubuhat ng mga patay. Wala, parang ghost town na. Hindi nalingid sa lahat ang nangyaring sakuna. Ngunit ang hagupit nga ba ni Yolanda ang totoong sumira ng lahat? Kami dito, talagang pumatay sa amin dito, hindi yung typhoon. Ang talagang tumumba sa amin dito was the looting. Tapos nagsabi pa si Pinoy, ba't nanluting yung waray, mga magnanakaw kami. Hindi kami magnanakaw kasi kung namigay agad sila ng pagkain, may nagbigay ng mga gamot kasi yung iba may mga sugat dahil nga sa mga yerong nagliliparan, hindi magluluting yung mga tao. Nakakatakot pala kung how a person can be savage ba in desperate times. Kasi yung parang makikita mo, yung babae, magkaagawan lang kayo, sabihin sa'yo, akin to, akin to. Walang nakagawa yung mga pulis siya. Kahit yung mga pulis, gutom din eh. May choice ka ba? Manghuli ka pa ba? Anong ikakaso mo? Lahat tayo gutom. Lahat tayo nasa krisis. Kahit nga yung inaasahan namin sa base ng army na pwede sana makapagbigay ng first aid din, wala silang maibigay kasi biktima rin sila. Merong relief goods, oo, sabi na sa third at fourth day. Pero yung relief goods, by bags siya. Sabi na pupunta yung helicopter, magbabagsak lang ng 5 bags. Kaya syempre kami, hindi na kami nakipag-agawan. Baka nabuhay kami sa bagyo, tapos mamatay lang kami dahil sa ganyan, sa kukurampot na pagkain na bigay ng gobyerno. Kaya hindi na kami wasa. Kasi kung willing tayo gobyerno magbigay, ilang days pa lang nagbigay na sila, hindi na sila abutin ng ilang linggo. Puro na rin silang satsat sa Senado, sa Kongreso. Ano ba nangyari? Patay na ang tao bago sila dumating. Eh kung wala pa itong taga-ibang bansa, wala na kami. Hindi ko naman sinabi na galit ako sa gobyerno. Kasi ang kupad kasi nila. Bilang po kami tao din, may karapatan po kami. Yung lupa po na katulad po nito, hindi po sa kanila to, sa gobyerno po to. Hinabol-habol lang po kami ng mga landlords. Wala po kaming alam sa batas po. Dahil ang alam lang po namin mangingisda po. No build zone siya para sa amin na naninirahan. Pero pwede siya para sa mga namumuhunan. Unfair yun. Yung no-build zone na yan, yan yung tinamaan ng storm surge. From the coastal areas, sinukatan yan ng DPWH at DNR ng 40 meters from the shoreline on a high tide going inland. So yung 40 meters na yan, dapat hindi natirahan. Pero as you can see, kung umikot kayo, hanggang ngayon may tao pa dyan. If ever paalisin niya kami, kailangan yung relocation site, may hanap buhay kami doon, may ilaw, may tubig. Yung bahay na gagawin, konkreto. Kumbaga, tatagal siya kahit sa anong bagyo. Katulad ngayon, nawawasa out kami. Ang hirap talaga ng buhay namin dito. Kailangan po namin ng tulong. Alam naman natin, delikado yung mga tinitirhan nyo. Sana, huwag nyo nang talagang ipagpilitan na tumira pa dyan kasi delikado talaga. Ang masasabi ko lang sa kanila, total, hindi naman pala sila para sa tao, eh di umalis na lang sila dyan, di naman nila pala kaya eh.
Just come to think of it, sila ibang bansa pa, ang layo pa. Then yung sarili nating gobyerno, hindi pa dumarating yung tulong, ilang milya lang yung layo. Bilyon-bilyon na raw yung pumasok na aid. Saan na yun ngayon? Kami bang mga biktima ng Yolanda, kami ginagamit nila sa panglilimos nila? Pagkatapos walang naipamigay sa amin yung mga NFA rice pa. Yung iba nabubulok na. Yung mga sardinas pumuputok o kaya bumubula na pero kinakain pa rin namin. There's this perception outside of Tacloban that we're okay. But the truth of the matter is we're far from being okay. Not even close. Sa sitwasyon namin, kahit abutin ng 5 years, hindi pa kami makakabangon. Yung hanap buhay ng mga tao dito, magsasaka, nagniniyog. Halos lahat ng niyog dito, 80% na putol. Ibig sabihin, wala nang hanap buhay. Mensahe ko sa kanila, sana kung ano man ang mga binibigay na para sa mga nasalanta ng Yolanda, ibigay nyo na. Kung para sa kanila, sa kanila. Sa amin, sa amin. Yun lang ang problema kasi hanggang ngayon wala pa kami natatanggap na financial aid coming from the national as of now. Simpleng-simple lang po. Tapatan lang po. Yun lang po ang sabi ko. Kung may awa kayo, ilagay nyo sa puso nyo ang awa nyo. Para mga Maray noon, ayaw kita pag-surrender, ayaw kita pagtakyasan mga nahitabo, but rather, mas may makusgano na gyud kita para ha mga kalamidad nga maabot, ang mga ulo sa atong kinabuhi. Para maigkasi ko nga waray, ayaw kita kawarayin pag-asa. Lugod, mas mangisog pa kita, kaya nga ginihimuhit gobyerno, nga paka-insulto ha aton, nga baga-baga lakitan ginlilimusan ni rahin ira basura, ipakita na tayo nga kaya naton tumukdaw nga magkaurusa kita. Sabi nila, ang bawat trahedya ay patungo sa katapusan. Pero minsan, ang katapusang ito ang siyang magdadala sa atin sa panibagong bukas. Lubos man ang inabot na trahedya sa Yolanda, hindi pa din kami tumitigil, hindi sumusuko. Matibay ang loob ng mga waray na lumalaban sa buhay. Sa ngayon, malayo pa siguro ang daang aming tatahakin para maibalik sa dati ang lahat. Wala mang nangyayaring pagbabago, alam naming mga kapwa ko waray na tayong mga Pilipino, anumang sakuna ang dumating, tatayo at babangon tayo. Ako si Glisel Casinio. Isa ako sa mga nasalanta ng bagyo at kasama nila, patuloy akong mabubuhay. Hindi ito tipikal na kwento ng unos. Ito ay kwento ng aming pagpapadayon. Dumating ng biglaan at para bang di inaasahan ang naging usap-usapan dito sa aming bayan. Lumilim ang paligid. Ang tanong ko, siya ba ay nagalit? Para bang binura, wala nang natira, iniwan ay puro kaba. Dahil may sisikat ang araw para sa akin, sisikat ang araw para sa atin. Sabay tayong aahon, baba